Sinasabi ni Pon na mga tendons ni Griffon, wala ang mga street stores at masyadong mahal ang mga auction. Sinasabi ni Rigas na hindi daw ba kailangan ng maraming material na isinasaalang-alang ang probabilidad ng produksyon? Batid ni Pon na tama, kahit ang isang advanced blacksmith ay around 10% lang sa paggawa ng epic ratings. Nagbuntong hininga at sinasabi na wala daw kasama ang ordering fee na 3 lang ang mabibili niya. Umiiyak at humihingi ng paumanhin si Rigas at sinasabi nito na kung may pera lang daw siya. Sorry Pon, batid ni Pon na sinabi niya sa kanya na tumigil na silang magbigay ng pera. May napansin sila Rigas at Pon at sinasabi nila na doon, di ba galing sila sa Giant Guild? Ano ang ginagawa ng mga lalaki na yan sa Winston? Narinig niya, na si Chris, ang Panginoon nila, naging Panginoon din ng Pedro Village. Sinasabi ni Pon na ano ang pinagkakaabalahan nila. Kunin na lang daw nila ang kailangan nila at umalis na lang sila dito. Ilang lang ang mga rankings nila at mababa sila kaysa sa kanila sa LTS pero insatisfy isa sila sa top guilds. Dapat daw nilang iwasan ang anumang conflict, tinatawag ni Rigas si Pon at sinasabi nito na ang mga tendons lang ang naka-auction. Ito ay mula sa mga Giants guys. Biglang naman nagulat si Pon sa pagkakatawag nito ni Rigas at napasigaw ito na bakit? Sa smithy, sinasabi nila na wala silang nakuha na kahit anong material. Sinasabi ni Pon na wala daw silang napala at ano daw ang nangyayari kay Vantner. Binubuli ni Vantner si Pon at sinasabi nito na tingnan niya daw ito. Nagseselos daw ba siya, aminin niya daw. Pinakita ni Vantner ang authentic twin bloody axes. Grabe ang pagkagulat ni Pon at sinasabi nito na ano daw ba, anong nangyayari? Tumetawa hanggang laget si Vantner at sinasabi nito na nakita ni Grid ang isang hidden feature sa kanyang appraisal skill. Sinasabi ni Tobon na kaya ang lahat ng mga miyembro ng guild ay inaabot ang kanilang mga equipment upang ma-appraise ito. At may 3 lamang sa 300 na may hidden feature. Sinasabi ni Pon na sa kanya din daw, appraise niya ang item nito, tinaas niya ang enerhiya ng guild sa kalahating araw, worth na siya na isuko ang nalahat. Sinasabi ni Pon na ang lahat ng pera niya ay pang potion lang, sa isip-isip ni Grid na 10,000 ginto sa ilang oras lang, in cash around 10 million won. At isang karagdagang benepisyo ng pagtaas ng pag-unawa sa daang-daang items. Sinasabi ni Grid na magsisimula na daw siya ngayon, hindi daw ba sila mag-hunt. Sinasabi ni Tobo na maggagabi na daw, nagpapaalam na si Rigas at sinasabi nito na aalis na daw sila. Ipakita niya daw ang mga produksyon nito kapag tapos na siya. Siraulo talaga itong kalbo na ito, wag daw siya masyadong mag-effort sa spear ni Pon. Sumisigaw si Pon at napapamura at sinasabi nito na tumahimik daw siya at sinasabi pa nito na ang utak niya daw talaga ay nasama sa kanyang buhok. Sinasabi ni Grid na sila daw ay mga may ingay at mababait na lalaki. Tulad ng mabubuting kaibigan, sa isip-isip ni Grid na kakayahan gamitin ang lahat ng equipment, immunity sa lahat ng status conditions, isang pambihirang kasanayan tulad ng immortality, at pag-Maz sword dance. Ang pag-Maz Descendant, walang problema bilang combat class. Pero ito ay shines brightest kung ito ay isang blacksmith. Pag-Maz Descendant, sensitive sa temperature ng furnace. 1,000 degrees, 1,350 degrees, para matuno ang mithril. Kinakailangan niya maintain ang bawat 1,820, 1,840 degrees. Pagtaas ng temperatura ng furnace ng ganyan kataas at controlling nito, isang kasanayan na maaari lang gamitin ng mga blacksmith na may advanced smithing na may level 3 or higher. Sinasabi ni Grid na isa daw itong perpektong kulay, mas maganda daw ito kaysa kay Ayong. Sinasabi sa isip ni Grid na nababaliw na daw talaga siya. Tinignan ni Grid ang kanyang hammer, unknown blacksmith's hammer. Rating, epic, pagkakataon ng paggawa ng isang rare rated item, plus 17%. Pagkakataon ng paggawa ng epic rated item, plus 7%, pagkatapos niya gamitin itong hammer, ang rating ay may maayos na pagtaas. Pero kung gusto niyang itaas ito sa mas mataas na unique rate, dapat niyang i-upgrade ang hammer na ito balang araw. Gagawin niya daw ang best niya sa laro na ito, dahil ito ang unang equipment na ipapakita sa guild. Makalipas ang 3 araw, nabigla si Pon na ang dami pala nila sa smithy at sinasabi nito na ano daw ba ang nangyayari, bakit daw sila nandito lahat.
Nandito daw siya para kunin ang kanyang spear, inakbayan at inaasar ni Vantner si Pon at sinasabi nito na nandito daw sila dahil nakita nila ang message ni Greed na pinadala sa guild chat. Narinig niya na nagkagulo ang spear niya, tingnan niya daw ang mukha niya. Sabay tawa ng malakas si Vantner, haha, naaasar at sinasabi ni Pon na umalis daw itong octopus na kalbo. Sinasabi ni Jishuka na huwag daw siyang masyadong ma-disappointed Pon. Kahit normal ito magagamit niya pa din ito, sinasabi ni Greed na anong panlilin lang. Simula ng umaga pa, sinabi niya sa kanila na magulo, bakit daw nandito silang lahat? Kunin niya na daw ito, Pon, humihingi ng paumanhin si Pon at sinasabi nito na nagpuyat daw ito kagabi. Sorry daw sa istorbo. Greed, sinasabi ni Greed na wala naman daw ito, sorry daw sa disappoint, kung ano man ang lalabas sa gawa niya. Medyo nahihiya si Pon at sinasabi nito na okay lang daw ito. Nagpapasalamat siya at hindi daw siya nag-expect ng maraming mula sa materials na worth 3 trials lang. Bigla nang laki ang mga mata ni Pon at tinignan niya si Greed, at sinasabi ni Greed na hindi pa daw ito sapat pero gamitin niya daw ito ng mabuti. Inaasahan niya ang isang legendary pero nakaka-disappoint na ang dalawang epic, isa itong unique Gale Spear. Rating, Unique Attack Power, 476, Attack Speed, plus 10%. Critical Chance, plus 5%, gawa sa Mithril, napakagaan ng spear kaya madadagdagan ang skill na gumagamit, mas ma-maximized ang skill, ito ay naglalaman ng kalooban ng craftsman, na gustong ipanganak ito bilang excellent spear. Tataas ng 1% ang bilis ng attack para sa bawat patuloy na atake. Ang skill ay makakabuo ng True Illusion, ang skill ay makakabuo ng Creator Wish, grabe si Kalbo hindi mapigilan, gustong manakit, at sinasabi nito na hindi, fake spear yan, itapon niya daw ito. Sinasabi ni Tobo na pwedeng daw palang mag-produce ng unique rating, hindi daw ito pwede, sinasabi ni Greed na maganda din daw ang epic pero ang unique rating ay may 19% na mas mataas na durability at attack power, at sa isip-isip ni Greed na nakakuha rin ito ng plus 12% sa stats ng Legendary Blacksmith's Craftsmanship Skill at plus 7% sa Legendary Blacksmith's Breath, ang wish ng Creator. Tataas ng 30% ang pinsala ng sandata sa 2 minuto. Maaari ito mag-overlap sa parehong uri ng buff effect. Pagkonsumo ng tibay ng sandata, 100 at karagdagang kasanayan, may penalty ito pero magiging magandang trump card ang buff overlap para sa main dealer, sa isip-isip ni Pon na isa ito magandang appearance ng pambansang yaman ng Saharan Empire at persona na kilala sa ganda. Ang perfect length and width para sa spear combat, parang ginawa lang para sa kanya. 2 beses lang daw siya nakapag-chills sa paglalaro ng Satisfy. Una ay ang pag-iral ng laro sa Satisfy, at ang pangalawa, nung nakilala niya si Kraugle, ang number 1 sa total ranking. Ang genius na lubos na tumalo sa kanya, isa siya sa mahusay sa lahat ng ibang laro. Ang tanging pinakamahusay na manlalaro sa Satisfy, meron isang pagkakataon na pinasok niya ang teritoryo ng Fire Dragon upang maghanap ng weapon crafter na maaaring gumawa ng mahusay na armas kaysa sa kanyang. Pero lahat ng blacksmith ay nahihirapan na makahanap ng unique equipment. Pero isang blacksmith na pwedeng gumawa ng kanyang mahabang pagnanasa ng kanyang mahalagang equipment, parang isang pader na humaharang sa kanyang daraanan, at ito ang pangatlong nakaramdam siya ng chills, na nakuha niya sa laro na ito, nagbigay pugay si Pon kay Greed at nagpapasalamat ito at sinasabi nito na salamat daw sa paglinis ng kanyang daan para sa kanyang susunod na kabanata. Isang karangalan daw ang maging guildmate ang isang magaling na craftsman na tulad mo, Greed. Niyakap ni Jishuka si Greed at dumikit ang malaking dalawang una na malambot, at sinasabi nito na siya daw ang pinakamahusay, Greed. Ikaw ay kahanga-hanga tao, si Pon naman ngayon ang nang-aasar kay Vantner at sinasabi nito na may 2 epic daw siya, kaya magagamit niya ang 2 spears. Ano sa tingin mo Vantner? Sabay ngiti, nang gagalaiti sa galit si Vantner at sinasabi nito na hindi niya daw alam tanga. Sinubukan naman ni Faker ito at bigla niya inatake si Pon at sinasabi nito na magandang idea yan. Kung maaari niya lang gamitin ang mga ito, nagpapasalamat si Pon at sinasabi nito na salamat sa pag-volunteer bilang partner training. Gusto niya daw itong gamitin, tinatanong ni Faker na medyo skilled daw ito sa paggamit ng 2 spears.
Nag-practice daw ba ito? Sumagot naman si Pan na ito ang kanyang basic ability. Mabilis lang daw siya mag-adapt, assassin daw talaga siya. Sinasabi ni Faker na mas mataas ang total ranking niya, pero sa agility ay superior siya. Mas mabilis daw siya kaysa sa spear niya. Sinasabi ni Pan na tingnan daw nila kung hanggang kailan siya magtitiis sa spear na ito. Umatake na ng sobrang bilis si Pan, tumalsik si Faker sa ginawang pag-atake ni Pan. Sinasabi ni Faker na pabilis ng pabilis ang atake niya. Unique option ba ito? Natalo sa bilis ang isang assassin, halos parang cheats na ito? Sa isip-isip ni Pan na gumagana daw ito, baka matalo niya daw si Kraugle. Umatake na din si Vantner at sinasabi nito na atakihin niya rin daw ito, bastos ka. Nagtataka ang lalaki at sinasabi nito na kung ito daw ba talaga ang iyong smithy. Napatanong naman si Khan kung bakit, mukhang Son of Desir ito, ang ganda ng pagkasubsob ni Greed sa malambot na unan, mukhang nakatulog na ito. Nagising si Greed at biglang nagsalita si Khan at sinasabi nito na anong ginagawa niya sa smithy. Greed, ikaw rin. Kunyari pa si Greed at sinasabi na ano daw ang ginagawa niya. May plano siyang akitin siya at para hindi siya magbayad. Walang libre, mga tanga. Bigyan niya daw siya ng pera. Napahawak sa batok si Pan at sinasabi nito na sorry. Na-excite daw siya ng sobra, pero honestly hindi daw siya makapagsalita. First time daw siya makakuha ng equipment na ganito kaganda kaya mahirap magsabi ng presyo. Ano daw ba ang masasabi niya sa 800,000 gold? Hindi ito magiging masyadong maliit ng amount at least. Nako, gulat na naman si Greed sa presyo at sa isip-isip nito na 800,000, 960 million won sa cash, at ang legendary Sword of Self-Transcendence ay nagkakahalaga ng 220,000 gold. Bibili daw siya ng unique. 4 na beses na presyo, o mandar na naman ang pagkagaaman ni Greed at sinasabi nito na naging mapanlin lang siya sa desperasyon niya sa bagong equipment, ang mga mahihinang nilalang number 2, pushover. Number 1, si Rigas ang hari ng mga pushover na nagbenta ng legendary item na may milyong ginto sa NPC, nagkakahalaga ng 220,000 gold. Sinasabi ni Greed na good mood daw siya kaya ang dalawang epic na item ay libre na lang daw ito. Nagtaka si Pan at sinasabi nito na naisip niya na magbayad ng bawat isa ng 150,000 gold pero ililibre lang niya ito. Sa isip-isip ni Jishuka na karaniwan siya ay mahiyain at dorky pero ngayon siya ay walang ingat na matapang. This guy, unpredictable talaga siya hanggang sa dulo. Nagpapasalamat naman si Pan at sinasabi nito na the best talaga siyang blacksmith. Tumetawa at sinasabi ni Greed na haha, siya ba talaga? May nakatago sa may puno at sinasabi ng lalaki na madalas na pumupunta ang Sedika members sa smithy na ito. Nagtataka siya kung bakit dapat daw nilang sabihin ito sa master nila tungkol dito. Kung siya ang unknown craftsman, hindi daw nila ibibigay ito sa Sedika. Sila ang Giant Guild, ang magnanakaw sa kanya. Sa kabilang eksena may malakas na pagsabog, nakikita nating na si Rigas pala ang may pekanan ng mga pagsabog. Sinasabi ni Rigas na kailangan niya daw magmadali at hanapin ang shields ni Greed. Ang dami daw ng mga mobs sa daan. Gosh, may lumabas na message kay Rigas. Ito pala si Pan at tinatanong nito kay Rigas kung may nakita na daw ito. Sumagot si Rigas na punta daw siya sa lokasyon kung saan ito nakita. Ikaw, sinasabi ni Pan na nasa outskirts din daw siya ng Winston kung saan ito nasaksihan. Wala pa rin daw siyang makita kahit isang bakas ng shields. Tinatanong ni Rigas na kamusta naman ang Gale Spear. Marami daw siyang naririnig tungkol dito sa guild. Sumagot si Pan at sinasabi nito na ang galing daw nito. To the point na ayaw niyang gamitin sa mga mobs lang. Nag-message din si Jishuka at sinasabi nito na hoy, Rigas, at Pan, tigilan na ang cheat-chatting at hanapin na ang magnanakaw na yan. Dapat daw nilang hanapin at kailangan daw nilang makuha ang tiwala ni Greed. Ito ang main crew na dinadala nila sa mga raid na ipinagpaliban nila upang ma-recruit si Greed. Hindi daw sila marami kaya dapat nilang distribute ang mga roles bilang efficiently kung maaari. Sinasabi ni Vantner na nagsimula na ang paghagupit ni Jishuka. Sinasabi ni Tobo na malamang dahil sa mga guys na mula sa Giant Guild na nakita nila Pan sa Winston nung isang araw. Nasa likod namin sila sa LTS pero pagkatapos nilang kumilos para sa satisfy ang mga tables ay nagsimula ng umikot. Nais ni Jishuka na bawasan ang malaking gap sa kanila ng mabilis.
Sinasabi ni Jishuka na kung hindi nila mahahanap ang shields ngayon, papatayin niya daw sila. Hindi na naman sinagot ng dalawa ang sinasabi ni Jishuka at galit na sinasabi na ang mga bastos na ito. Ghost ang ulit, tinatanong ni Vantner kay Jishuka, kung bakit hindi nila i-produce muna ang kanyang sandata para sa paglago ng guild. Sumagot si Jishuka na meron daw tamang panahon. Vantner, kaya namin siya iniwan mag-isa kahit ganito sila ka-busy, punta tayo sa smithy. Ang second production request ay para sa lalaking ito. Sinasabi ni Ibelen na si Greed ay napakahusay ng konsentrasyon. Ibelen, level 212. Guild member ng Sedika Guild, third sa rangkang, swordsman, 16 na taong gulang ang bagong equipment niya, at sobrang curious siya. Hindi niya siguro magugustuhan kung may istorbo siya. Pero sisilip lang daw siya ng konti. Damn it, naiinis na ba siya? Bad mood na ba siya? Napahampas si Greed sa lamesa at sinasabi nito na bakit daw ganito ang itsura nito. Isang flamberge, kaunting kaalaman. Ang flamberge ay isang sword na ang shape ng blade ay parang nag-aapoy na alab, thorn production method. Prerequisite, Advanced Blacksmith Mastery Level 5 or higher. Isang flamberge na may maliit na blades na parang tinik. Isang rose stem, ang target ay magdurusa ng masakit na sugat kapag nahawakan ang sandata na ito. Restrictions ng user, level 210 o higher. Ano daw ba ang mga stick na ito? Ang bakal na ito ay mahirap i-shape kaysa sa pag-forge dito, at ang shape ng flamberge ay crucial sa armas. Kaya bihirang may mga flamberges na may mataas na epic dahil lahat sila ay sumusuko sa pag-forging sa kalagitnaan ng proseso. Tinignan ni Greed ang Windows status at sinasabi nito na nakakuha daw siya ng main priority na impormasyon ng shape dahil ang sandata ay para sa nagpupunit ng laman. Ayaw niya daw gumawa ng normal class or rare, level, 77. Title, Unang Unique Item Maker, Dexterity plus 200. Only Legendary Item Maker, Dexterity plus 350, Apostol of Justice. Lahat ng stats plus 10, health, 916, 916 na plus 1,000. Mana, 1,411, 1,411, strength, 824, stamina, 571, agility, 257. Intelligence, 270, plus 200 dexterity, 904 persistence, 273, composure, 204 indomitable, 230. Dignidad, 204 insight, 204 courage, 148. Kung isasama daw ang title effects niya, halos 1,500 na ang dexterity niya. Isang level 2 advanced blacksmith katulad ni Khan ay may 600. Mas mataas daw ang kanyang dexterity kay Khan, na tinatawag na pinakamahusay na blacksmith of the North. Gagawin niya daw sa sariling kamay niya, isang malakas na flamberge na walang ginawa noon, sa underground ng dungeon ng Southern Pedro Castle. Sinasabi ng vampire na mortal, babalik daw siya at maghihiganti ito sa ginawa nilang kahihiyan. Tinalo mo ang vampire na si Baron, nakakuha ka ng vampire's necklace, strength elixir, at agility elixir. Siguraduhin na babalik siya na may karagdagang elixirs, permanenteng tumaas ang strength ng plus 3, permanenteng tumaas ang agility ng plus 3, Chris Great Swordsman, Master ng Giant Guild. Sinasabi ni Chris na kumpleto na ang vampire accessory set na ito. Lumakas na siya, congratulations Chris, ang strength niya ay magiging strength ng Giant Guild. Malapit na din makuha ang mga executive complete vampire set, kaya keep it up ang lahat. Sinasabi ng nakapula na buhok na lalaki na Panginoon, narinig niya na daw ba ang balita tungkol sa unknown craftsman na sumali sa Sedika? Bakit hindi daw sila mag-barge at kumuha ng craftsman? May 530 member sila ng guild, hindi daw ba sila naging masyadong nag-iingat laban sa isang 17 member guild lamang? Biglang tawa si Chris at sinasabi nito na siya ang executive na sumali sa kanila after our guild, pagkatapos lumipat sa Satisfy. Tama ba siya? Tumakas ang Giant Guild mula sa Sedika Guild mula sa LTS, papunta sa Satisfy. Isang kahihiyan ang susunod pa sa ating pangalan, maiintindihan mo ang lakas nila once na naranasan mo na.
Sila ay curled up dragons, tinatanong ng lalaki na pero hindi daw ba sila sobrang nakakatakot. Sinasabi ni Chris na alam daw ba niya, 3 sa 5 kapitan ng guild ay hindi pumunta sa raid na ito. Sila yung 3 na laging may problema sa Zedica Guild mula pa sa LTS, so ano daw ba ang ibig sabihin niya na nakakatakot? Sila ang tipong gusto nilang talunin ang lahat kahit sino pa sila. Hindi dahil sa lamang sila. Mahara, Magic Swordsman, isa sa 5 kapitan ng Giant Guild, 19th sa Unified rank ang Zerken. Isa sa 5 kapitan ng Giant Guild, 1st sa Swordsman rank ang 11th sa Unified rank ang, iyon ay curled up. Biglang hindi makagalaw sila Jeshuka, Azelas, Magician, isa sa 5 kapitan ng Giant Guild, 32nd sa Unified rank ang, nagkatitigan si Rigas at si Mahara at sinasabi ni Mahara na the best of LTS, Rigas. Umiinit daw ang ulo niya sa kasabihan at labanan ito ulit, nagtaka naman si Rigas, matagal na din daw. Magkwentuhan muna daw sila ng kaunting kamusta ka na, biglang napalibutan si Rigas ng apoy sa paligid nito, at inatake ito. Tumetawa at sinasabi ni Mahara na ano daw ang nangyayari, sobrang weak niya daw ngayon, hindi na daw siya ang dating Rigas, parang masyado na siyang malakas para sa kanya, siya daw ang rival niya ngayon. Sinasabi ni Rigas na meron nagtangka mag-provoke sa kanya kamakailan lang. Sorry. Pero sino ka? Sinasabi ni Mahara na bastos ka. Hindi niya daw ba ito naalala? Sa kabilang banda nagsimula na din ang laban nila Pan at Zircon. Sinasabi ni Pan na nagsasayang pa daw ba siya ng oras nito sa taong walang kakayahan. Tanga. Sinasabi ni Zircon na kanina pa, Pan. Pero huli ka sa balita, isa daw siyang master outgrow at siya daw ay walang lakas. Siya ay isang taong karapat-dapat paglingkuran, sa isip-isip ni Pan na nung nasa LTS pa siya. Superior daw siya, pero sa ngayon mas mataas pa siya kay Jeshuka. Hindi niya pwede ibaba ang guard niya. Sinasabi ni Pan na masaya daw ba siya dito? Sobrang bilis na atake at bigla niya binago ang atake at tinamaan si Pan. At sinasabi nito na hindi lang yan ang kaligayahan ng isang 70 taong gulang, masaya din ang ikalawang hail at malakas sa ibang eksena. Sinasabi ni Jeshuka na hindi pwede. Sino daw ito? Magpakita daw siya, nasira ang kanilang petrification resistance setting, prepare to us. Laban sa mga pag-atake ng Basilisk, malapit na ang malakas na kalaban. Sinasabi ng kalaban na naghintay daw siya sa araw na ito. Para sa wakas mahuli daw sila ng ganito, sinasabi ni Vantner na halos 200 sila. Sumagot naman si Tobon na sila talaga ang pinakamalaking guild. Sinasabi ni Jeshuka na ang reputasyon ng pagiging pinakamahusay ay hindi nakikita sa pagkakaroon ng mas malaking bilang. Hindi pa rin daw nagbabago ang Giant Guild sa isip-isip ng mga kalaban na hindi pa din daw sila nababalisa at natatakot kahit sa harap ng hukbong na ito. Impressive, Zedica, sinasabi ni Azelas na nasasaktan pa din daw siya. Sa inaakala nila, na hindi pa rin siya nagbabago, since na sinasabi ni Chris na consider na sila na maging curled up dragons. Sa isip-isip ni Jeshuka na matigas daw siyang kumilos pero, naglalayon sila nang wala ang mga best fighters nila, na si Pan at Rigas, naghanda si Chris ng maganda. Hindi ito pwede. Sa isip-isip ni Azelas na si Chris ang pinakakinikilala pinakamalakas. Sa tingin ba nila, gusto niya ang maliit na tagumpay na ito? Sinasabi ni Azelas na yung napakababang attitude niya. Speaking of him so low. Makinig ng mabuti sa mensahe ni Chris, sinasabi ni Chris na ang layunin ay ang Dragon's Magic Pearl, papatunayan nating sa mga taong ina-underestimate pa rin sila. Nagulat at nanglaki ang mga mata ni Ibelan sa mga dumating, sinasabi nito na sila ang mga Giant Guild.